Ayan! We're back. Anyways, for this topic, meron kaming may gusto kaming i-open na topic and Medyo this is sensitive. something na medyo sensitive. So, kung sensitive ka sa topic na to, Discreet content. yun, medyo harsh and hindi mo kayang i-take to, Huwag mo na panoorin. huwag mo na panoorin. Ang topic namin ngayon is pro-life or pro-choice. Yun. Kung hindi kayo familiar sa topic, ang explain ko ng maikli. Ang ibig sabihin ng pro-life is, for example, kayong dalawa ng partner mo, nakabuo kayo ng bata, kahit financially unstable kayo, mentally unstable, emotionally unstable, bubuhayin nyo pa rin yung bata. Kasi buhay siya. Kasi yun, Yun ang pro-life. pro-life yun. Pag sinabi naman nating pro-choice, doon napapasok yung Abortion. na buntis yung partner mo, tapos Hindi nyo pa kaya. abortion, hindi nyo pa kaya kasi financially unstable pa kayo at alam mo yun, Hindi pa kayo ready. hindi pa kayo ready magkaanak. So, yun, let's go. Yun. Ako, Pro-life, pro-choice. pro-choice. I support abortion. Yan. Sa totoo lang. Rational thinking and logical reasoning over religious beliefs. Para sa akin yun Ang pangit pakinggan, no? Anyways, ayun, pro-choice talaga ako kasi mas mahirap bumuhay ng bata na kung wala ka namang maipoprovide para sa kanya. Alam mo yun, madadagdagan lang yung mga taong mahihirap sa mundo. Madadagdagan lang yung mga taong hindi nakakapag-aral, walang, alam mo yun, kung ikaw sa sarili mo hindi ka pa handa. Kung ikaw sa sarili mo wala kang pera, wala kang knowledge, hindi ka pa ready emotionally, tapos susubukan mong bumuhay ng bata. Alam mo natin yung magiging resulta nun, di ba? It would result into a disaster. It's a recipe for disaster. Na you guys are not ready and you have no idea, pero you would still carry the child kasi it's sacred and it's a life. It's more miserable kasi you would make it suffer more. You would make life suffer more than to let go na lang habang hindi pa siya mature. Para sa akin yun pag sa ganong take. Pero sa akin nga talaga, rational thinking, kung hindi ka pa ready, kung hindi ka pa, wala pa kayong ideya, ayaw nyo pa talaga, wag Yun tuloy. wag nyo tuloy. And dito na papasok yung abortion. Kasi there's no legal way of abortion. In the Philippines. Diba? In the Philippines, wala. Wala, Tagalog na tayo, wala, mga Pilipino lang din nanonood nito. E di, ayun, akin, gusto kong magkaroon ng abortion sa Philippines. Bakit? To provide as an option sa mga tao. Like, more option is better. Kapag may mga tao lang din talaga na gusto mag-abortion, gustong ipalaglag yung bata, pero natatakot sila kasi nga bawal. Alam mo yun? And ayun, ang daming mga tao kasi na sinasabi na life is life, and I do understand na life is life. Kung gano'n yung religious belief nyo and yung belief nyo in general na dapat yung buhayin yung bata, oo, at some parts, oo, pero kung hindi pa talaga ready, if it's an accident, alam mo yun? Accident. So, yun. Kung ako tatanungin nyo, pro-choice din talaga ako. Kasi, yun nga biruin mo yan financially unstable ka, emotionally unstable ka, you're lacking of knowledge, hindi ka pa handa, tapos parang para sa akin hindi mo mapapalaki ng maayos yung bata kung ganun yung estado mo Tapos hindi lang naman kasi you're not up for a good environment for the child. Tapos ayun pa, hindi lang naman kayong dalawa ng partner mo yung maapektuhan. Although sigurado yung iba nagkakaroon ng depression. Kunwari nagkaroon ng abortion, magkakaroon ng depression. Pero yun nga kasi, mas maapektuhan yung bata doon habang mas tumatagal, habang mas lumalaki siya. Let's say for example yung nanay at tatay niya, dahil nga hindi pa ready, maaga nagkaroon ng anak, binuhay siya. Tumigil sa pag-aaral. Let's say for example, graduating na, tumigil sila sa pag-aaral, tapos pareho sila nagtrabaho. So, at the end of the day, paano mangyayari? Hindi matututukan yung bata pagdating sa academics, values, beliefs, or ethics. Kasi if you're not ready, if you didn't develop yourself, how would you pass that down? What would you pass that down to your sa children? bata. Tapos, ang isa pa dyan, sa mga ganyang bagay, most of the times kasi, yung mga mag-partner na nagkakaroon ng anak na unexpected is
teenage, tapos Teenager. madalas nagkakahiwalay pa. So, hindi pa rin kayo yung Nagiging broken family Oo, lang. nagiging broken family lang. Nagkakaroon Tapos, lang ng nadadagdagan lang yung mga tao na merong anxiety and nagkakaroon ng mga traumas. Oo. Kasi galing nga sa broken family, ganyan. tapos pagka, syempre, paglaki ng bata, hindi naman pwedeng hindi hahanapin ng bata yung tatay niya or Magulang, yung nanay oo. niya. Tapos ayun, doon na magkikimkim ng Galit, sama ng loob. sama ng loob, galit, magkakaroon ng anxiety, bakit iniwan ako ni Papa, ganyan, bakit Ba't ako iniwan ako pinalaki ni ng Mama. ganito, ganyan. Oh, tapos hindi pa yan. Ayan, meron siguro para sa akin ang ano diyan, ang pinaka magandang way diyan. Syempre hindi pa kayo handa, ganyan. Wear wear a Use latex, protection. so use protection. Safe sex is great sex, kaya nila. Ayun pa isang yung kung di pa nga kayo handa, ayun, mag-protection muna kayo. Pills, para sa babae, pills, tapos Condom para sa lalaki. condom. Marami namang contraceptives dyan na available sa Pilipinas. Kahit nga sa mga tawag dito, sa 7-Eleven meron. Prevention is better than cure. Oh, prevention is prevention is better than cure. Ay, tapos ayun. Siyempre may makakilala rin naman akong ganyan na alam mo yung nagkaroon ng anak na hindi pa ready, tapos makikita mo yung buhay nila. So, paano yung mangyayari na lang sa bata pagtanda, di ba? Pasingit muna ako bago sumagot sa M. Pasingit muna ako. Yung sinabi mo na yun may mga protection naman. What if may magsabi sa'yo na kung hindi pa ready pala, kung hindi pa financially, Bakit gagawin? bakit hindi nagpo-protection? Ito. Ayun nga, awareness. Isa sa mga susi. At saka hindi lang yun. There are a lot of impulses na nangyayari. Mamaya natin i-topic yan. Sige, go, Em. Pareho kayong pro-choice, di ba? O pro-life mo naman ako. Ako na magpo-pro-life mamaya. Hindi, pre. Wait lang. I mean, sa sarili mo yan, pro-life ka. I think, Hindi yung kinokontra mo lang kaming dalawa. Mamaya wait lang. Ako lalaro ng Devil Wait, Advocate. hindi. I'm a result of teenage pregnancy kasi. Okay. Look how my life turned out. Not saying na So, lahat pro-life magiging- ka. Sige, pro-life ka. So, if ever na makabuntis ka, hindi mo siya ipapa-abort. Hindi, Sure ka dyan? kasi illegal dito sa Pinas yun. Sige panindigan mo yung sinabi mo. Wait lang. Wait lang. Go. Wait lang. Kaya ko lang naman din sinasabi na pro-life. Maybe hindi dun yung problema na sa mismong act na kabod na yon. Sex! Sex ed. Naglalak ng sobrang ng sex ed yung Ayun ito topic natin na next. Sex Yun. education. Yun yung that's what I think. Wait lang. That's what I think. Di ko sinasabi na yun Okay talaga lang yun. Go! Everything Pero- is valid sa atin. Yun nga, sex ed par. Kasi, if ever man na ma-educate tayo na mas early on na sabihin natin ng mga nasa elementary pa lang, pangit na age, pero elementary pa lang. Hindi ko naman sinasabi Hindi siya pangit na age para sa akin. At Oo, basta sa yun, tingin wait. ko tama lang kasi yun yung nagpipik yung curiosity ng Yun tao. nga sabihin natin na hindi natin may eliminate lahat ng ng teenage pregnancy or whatever. Yes. Pero magdi-decrease yun ng sobra. I think magdi-decrease yun ng sobra. Para hindi na umabot sa punto na pro-life or pro-choice, bumalik ka ng onte, sex ed. Tapos ka na? Ina mo, parang ready rebat ayun. na. Ready talaga rin. In addition, sa 2024 or 2023, mas maraming nabuntis na teenage kaysa sa mga adult. Yun Siyempre, nga. sorry. Kasi, Tsaka mas tumaas. ayun nga, kasi yung mga adult, meron na silang enough knowledge about sex. We can say it. Ha? We can say it. May mga may mga ignorante pa rin matatanda, talaga na pagdating sa ganung bagay. Totoo. Simulan mo na! Same sex! Maganda yung sinabi ni M na oo nga naman, why not i-educate na lang more yung mga bata, yung mga tao sa sex. However, there are still things such as impulses and irrational thinking. Halimbawa, yung Bugso ng damdamin ni yun, bugso ng damdamin. Tawag Halimbawa, ang laman. sabihin na lang natin na you're really aroused tapos wala kayong protection pero you guys really wanna do it. You will do it. And what happens kung manak up mo yung babae? What happens kung mabuntis mo yung babae? Kahit na gaano ka pa katalino sa sex ed, kahit gaano pa kaalam na mali yun, na hindi tama yun, pero nagawa mo pa rin. Kasi dahil sa mga other factors. Maaring lasing, ganun. Diba, meron kasing mga instances na kumbaga, ako mas gusto ko pa rin yung option. Yung option na
if something fucks up, I can do this to revert or not revert pero To fix. band-aid solution Okay. para maayos yung maging solution ko sa pagkakamali na yon. Hindi ko naman sinasabing pagkakamali mga bata. Tapos, Ng mga buntis. ayan, isa pa. Hindi na, although, yeah, pro-choice kami, pero hindi naman ibig sabihin nun kailangan abortion lagi yung Oo. solusyon. May napanood ako yung, ngayon, yung, ano yung pangalan nung nurse ba yun o doktor, yung joke lang po. Ayan, may mga, babae. may mga binibigay na mga, ayan, panoorin nyo rin sila, ayan, sila Dr. Kilimanjaro. Magaganda yung mga content nila. Ayun, meron namang mga ways para hindi talaga abortion. Kumbaga, pigilan lang talaga yung Libo. hindi, pigilan yung pagkabuo mismo ng bata bago pa siya maging bago tao mag-mature, o bago mag-mature. Mm. Hindi naman siya matatawag na abortion doon na nga sa doktor na yun ang galing o sa nurse na yan. Yung sa mga pills, may mga yan, yung sa pills daw, ano, ang tawag dito? Iinom ng 4 na beses na sabay tapos hindi ako nagbibigay ng tips na-base lang to dun sa pinanood ko. Iinom ka ng 4 na pills ng sabay-sabay Sabay-sabay. tapos maghintay ka ng 2 days tapos within those 2 days kapag ka nagsuka ka ibig sabihin Wala na. Wala na. hindi ibig sabihin kailangan mo ulit uminom ng gamot kasi nga 'di ba intake tapos bigla mo lang ilalabas. Ayan, doon na nga tayo, punta na tayo sa kadugtong na topic, Ano ba yun? sex education. Ayun, sa sex education, I do think that elementary is right about the right age ngayon sa ngayong henerasyon kasi bakit? Internet. Ang Mas- laki mas ng up, ma'am. ang laki ng magiging impact ng internet sa mga bata ngayon, like maagang edad pa lang yung may mga bata na 5-6 years old pa lang pero alam na yung concept of girlfriend, fiancé and Kaboglihan. yan, alam mo yun, they mas maaga silang namumulat kumbaga. And mas maagang Kailan pa namumulat. lang may jowa na eh. Mas maagang namumulat is equal to mas maagang nako-curious. Oo. And kapag nako-curious kasi mga bata, syempre they want to try things out. Doon na nagkakaroon talaga ng conflict. Complications, so Ayun, para naman sa akin sa sex education, sa tingin ko, ayan, sa mga bata, kahit ba, alam mo yun, hindi, introduce mo na sa kanila yung ganun topic, huwag ka nang gumamit ng mga, let's say for example, yun sa vagina nga nila, huwag mo na sabihin na cookie, something, idiretso mo na agad sila sa Vagina. point na yun, vagina o... Okay. Ayan, diretso mo na agad sila sa point na yun kasi may... mas madubo nga. may alam akong case na ganyan yung nangyari. Hinahawakan daw ng uncle niya yung cookie niya. Akala naman nung magulang Yeah. is literal na cookie na pagkain, nun pala yung vagina ng anong anak nila pala yung inano. Kumbaga minomolest na pala yung anak nila without them knowing it. Kasi nga ganyan. Tapos ayun, pagdating naman sa college or high school, i-introduce nila yung topic na yan, tapos magbigay sila ng condom, merong pills, merong mga college, university or academy na nagbibigay talaga ng mga ganyan pero contraceptives pero hindi pa talaga buong Pilipinas. Ayun, maganda sana yun kung sa bawat, let's say for example, high school, senior high school, college, magbigay sila ng contraceptive pills, condom o kung ano pa man yan as long as it is contraceptive. Mas magandang way. Pero that all won't still be enough para sa mga oo, kumbaga magiging lang yun para in case ba na mabawasan yung teenage pregnancy nga in case Pero para sa akin talaga, buo pa rin sa akin na abortion is still a good way. Like, it's still a good option. It's still the best option actually na ma-introduce sa Pilipinas. Kasi nga, ang dami na rin masyado ng mga mga nagkakaroon ng pamilya. The ng world maaga. doesn't need another you. tapos Another disappointment. ito pa nga yung isa kaya hindi kasi mapatupad yung abortion sa Pilipinas kasi dahil nga sa Religious prelocracy. country. Wag naman sana kayo ma-offend pero ayun, religious country talaga kasi yung Pilipinas. Oo. And we respect that naman. We respect that so much. Hindi. Pero most of the times kasi, alam mo yun, kailangan mong It maging... hinders. for improvement. Yun, it hinders, hindi naman improvement, pero it hinders the introduction of better solutions. May iba kasi na talaga namang morally mali siya tapos ano yung isa? Moral ethically ba? Ethical. Ethical naman, tama siya. Ayun. Ayun, nasabi. Ikaw, may dadagdag ka pa sa safe sex? Safe sex education? Wala naman na ano lang naman ako, hindi naman talaga. Basta yan. Ayoko lang kasi kasi syempre alam kong sa
sa Pinas tayo eh. Halos lahat yan pro-life. Ay, pro-life. Pro-life. So, because of religious beliefs, ganyan-ganyan. Yung Yung pinakamalaking impluensya nga nung pro-life na yun, yung last generation. Mamaya matatapik natin yung generation. Pinabango ko lang ba kumbaga? Hindi. Pro-choice naman kasi ko. Kasi isipin mo. Segway. Kasi, sabihin natin na yun nga, nakabuo ka na. May bata. Ganyan, Pinili mo, buhay yan eh. Anong papakain mo? Anong papaaral mo? Ikaw nga, di mo maalagaan sarili mo, Tapos mag-aalaga mag-aalaga ka ka pa ng ng isa. bata, magdadagdag ka pa. So, kumbaga, pangit yung term. Ano ba? Sige, kahit pangit yung term. Peste ka na nga, gumawa ka pa ng isa pang peste. Yung kumbaga kung makakadagdag ka lang sa isa sa mga liability, Responsibilidad. ng ibang tao. Kasi ang dami mo kailangan i-take into consideration pag mag-aanak ka. Starting a family is not a joke. Oo. It takes a lot of time tsaka consideration. Ipon mo. Prepared ba yung asawa mo? Ikaw, prepare. Ikaw, prepared ka ba na mag-man up na kasi isang malaking responsibilidad na yun eh. Ang daming mawawala sa'yo. Kaya nga ang daming nagiging broken families na teenager kasi iniisip nila, tangina nawala yung pagkabinata ko ya. Ganyan-ganyan. So magre-revert sila, iiwanan nila yung responsibilidad nila. Kaya ganun, kung gusto nyong mag-tsuktsakan ng boljakan ng walang kondom, ano naman yung masarap sa buong buhay mong paghihirapan na responsibilidad? Is it work? Kung kaya mo talaga, hindi kasi, wait lang as again, results of teenage pregnancy, kasi, ang ginawa kasi ng tatay ko, di ba, pagkayari, naboljak nanay ko, yun, nag-bounce siya. Nag-bounce siya sa kabilang bahay, ay kabilang bayan, di bumoljak din siya doon. Iniwanan din after 2 or 3 years. Ngayon, ewan ko, Batangas ata siya. Ngayon, dalawa kaming naperwisyo na, wala kaming tatay pareho. We didn't grow up in a healthy household kasi nga, wala kaming, yung dapat na nag-show sa amin ng way na, You didn't have a fatherly figure that's an example. Wala kaming fatherly figure na masusundan talaga. Think about the consequences and, what would come? Like, Kaya, ano yung take kapalit? precautions. Yes. Ganun. Anyways, take contraceptives, always be prepared sa ganyan. Yan. Pero wait, Contraceptive. kudos ako ng sobra, although sinasabi nila na dapat lang gawin nila. Di sa mga nag-man up talaga na maaga nakabot. Yung mga pinanindigan talaga nila to the bone. meron naman yung mga type ng tao na hindi pa Hindi naman sila puro bad prepared. kasi talaga ginagawa nun. But they did their best and they pushed themselves para maging ready. Like na-rush nila. Pero the thing is, not everybody can do that. Like, Kaya, In conclusion, we're against a teenage pregnancy. So yun na yun. late!